Po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo. Pag-usapan natin yung dalawang makapangyarihan tao nung panahon nila. Ngayon po sila ay medyo rest in peace na po sila. Ito po yung unahin po natin ito. Kilala nyo naman po siguro ito. Queen Elizabeth. Nang panahon nila ng mga ganun yung bansang Hong Kong ay under the colony of British colony. Ang nanguna po sa kanila ay yung tatay niya. King Charles po ay yung nauna sa kanila. Almost 150 years ata hawak nila yung under the colony of Hong Kong. Nung namatay po yung tatay niya, si Queen Elizabeth, siya pong pumalit sa posisyon niya. Kaya ito pong si Queen Elizabeth, hinawakan po niya yung Hong Kong for 48 years. Yan po. Nakikita nyo naman po yung pera. Ito pong pera na to is 50 pence. Para hindi po kayo malaga. Yan po. 50. May value rin pa rin po ito, mga kaibigan. Yung inulit ko po sa inyo, 50 years nilang 48 years nang hawak ni Queen Elizabeth yung Hong Kong at saka yung Canada, isa sa mga colony, British colony. Turnover po ng Hong Kong ng British sa Hong Kong ay 1997 po. Kaya nung 1997 may liberated na po yung Hong Kong. Ito po, inuulit ko po yung powerful isa sa mga ngayon po ang pumalit yung anak niya. Pero under pa rin po ng British, marami pa rin po silang hawak na naging colony. Yan po. Yan po. May value na rin po itong 50 pence ni Queen Elizabeth. Ayan po. 50 pence po yan. Marami pong meron nito yung mga collector. Ayan po. Medyo naalala nyo pa yung siguro. Alam nyo yung Hong Kong na under British colony. Salamat po. Ito yung pong pangalawa naman po. Yan ko sa inyo. Siguro lalo nyong kilala ito. Naging presidente ng Pilipinas. Ayan po siya. Si Ferdinand Marcos. Ito, powerful din po siya ng panahon niya. Ito po yung 5 pesos niya. Mga kaibigan. Powerful din po siya ng panahon niya. Almost 20 years o 21 years sinawakan niya yung Pilipinas sa pamilyang Ferdinand Marcos. Ito naman po, itong pera niya ito, medyo mura na pong konti, hindi katulad noon. Ngayon po, ang may hawak rin ng Pilipinas ay sa Marcos pa rin. Ito po yung 5 pesos niya na medyo may value pa rin po. Ayan po siya, 5 pesos. Republika ng Pilipinas. Ayan po. Bagong lipunan. Siguro, pero yung pong mga kabataan ngayon, palagay ko hindi na niya kilala. Hindi na kilala itong Ferdinand Marcos na ito. Pero sinasabi ko sa inyo, nung panahon niya, maganda rin naman ang pamumuhay natin. Kaya lang, ang under military siya. Under military. Hindi katulad ngayon, meron na po tayong independence. Noon po, konting salita niya lang, hindi kayo pwedeng dahil ng military. Ito po, ayan po, inuulit ko,
ang bagong lipunan ni Ferdinand Marcos ng panahon niya. Ayan po siya. Ano po? Ayan, niulit-ulit ko po sa inyo. Ito pong pera na ito, Republika ng Pilipinas, 5 pesos. Ito po yung dalawang sinulit ko sa inyo ng panahon nila. Powerful sila. Ito po sila. The person na makapangyarihan nung panahon nila. Hanggang ngayon, yung British po, medyo powerful pa siya dahil pinalitan lang siya ng anak niya. Ano po? Ito po katulad ni Marcos, ganun din yung anak niya ang pumalit ngayon. Naging presidente po ng Pilipinas. Ano po? Maraming pong salamat sa panonood nyo ng Efren Collection. Sana po magustuhan nyo ulit itong vlog ko na naging bahagi ng ating pamumuhay o istorya ng bansa natin sa ibang bansa. Thank you very much po. Pasalamat, sana huwag po kayong magsawang manood ng Efren Collection. Ito po yung pera ni inulit ko, 50 pence ni Queen Elizabeth. Ano po? Yun naman ito, 5 pesos ni Ferdinand Marcos. Thank you very much po. Sana po tulungan nyo ang Efren Collection. Thank you very much po uli. Efren Collection po.